balik po tayo sa topic, ma'am. 'Di ba yung Okay, question sige, niyo Jim. sa post VP ni Sarah, 'di ba Oo. yun yung question? So yung nakikita ko dito na pwedeng maging scenario sa camp ng BBM is, magpi-pick sila ng ano, ng vice president na either kaya nilang kontrolin o relative nila. Ah, So, hindi si nakikita ko Martin dito ay, sorry. na Kaya nakikita nilang ko dito, kontrolin yung relative nila? it's either kaya nilang kontrolin na individual o yung relative nila or Okay. So, malapit number sila. 1 or number 3? Okay, yung option ko talaga ngayon is si Romualdez yung gagawin nilang VP. Pero like na sinabi ni Sas, pwede din silang kumuha sa camp ng mga Araneta. So, okay, so upon ascending doon sa VP si Romualdez, I'm sure mag-iiwan siya ng ano ng trusted niya, ng isang trusted na tao para maging extension niya doon sa House of Representatives. And I see Yeda siguro, baka si Yeda yung ano niya, yung gawin niya. So, magiging vice president si Martin tapos si Yeda yung hahawak ng House of Representative. Pwede niyang gawin si Yeda, or if hindi pa nasa posisyon ba si Yeda ngayon, nag-congressman ba siya ngayon? If not, pwede siya magpa-re-elect next time. Magpa-elect next time at saka siya yung gawing ano, HOR speaker. At saka dun magiging intact yung ano, yung both Congress at saka yung VP. Kasi hindi naman nila basta-basta ipapahawak sa iba yung vice president kasi baka anong mangyari kay Marcos, kay iba yung nilagay nilang VP, baka magkandalitsi-litsi pa. Okay. Regarding naman po sa kung paano nila ma-maintain yung power nila is gagamitin nila yung machinery nila para i-propagate yung kung anong gusto nilang propaganda, and then if granting na lumaban yung yellow sa kanila, yun, same na machinery yung gagawin nila para ma-systematically destroy yung mga yellows. Tapos, make sure na lahat ng naging kalaban nila ay hindi na po bumalik. And then, granting na magkaroon ng gulo siguro, baka mag-attempt sila ng martial law or sila mismo yung mag-insinuate ng martial law. Pero I think kung kalaban nila yung yellow, medyo impossible na mag-martial law sila kasi both yung mga sympathetic sa Duterte at saka yung mga yellows, yun talaga yung lalaban sa kanila eh. At saka mahirap kalaban yung dalawang yun. Kaya nga sila nakikipag-alyansa sa yellow ngayon eh, kasi mahina sila eh. Sas, meron kang reaction? Ang reaction ko ay sana may mag-leak sa COA ng mga notice of disallowances ng mga congressman sa Senado. Oo. Oo. Sana merong may diba? notice. Dapat, oo. Kasi, what's good for the gander is good for the goose. Oo. So, diba? Kasi hindi naman natin makikita yun. Ako kasi, parang, ang tsaka kasi ng audit ng legislative, hindi mo naman nila-audit yung executive, ito ang isang audit report ng buong executive department. Alam mo yun? Dapat ang legislative, one congressman is one office. Ganun ang ano. Kasi nga, katulad one office is one audit. Ang nangyayari kasi is, di ba tinatanong ko, ano ba yung mga panuntunan ng notice of disallowance? Di ba yung irregular, unnecessary. Na halimbawa pag tinignan mo yung nag-iisang itemized report, puntahan mo Joey sa COA yung nag-iisang itemized report. August 2020 ata yun, August 2021. Tapos tanong ko lang dito kila ang liquidation ng Senate saka ng Congress, bultuhan buong Congress eh. So kung may notice of disallowance, hindi mo masasabi kung sino mga Congress. Tingnan mo Joey sa hindi dyan. Nasa menu. Saang menu? Report, itemized. Yung kasama dun ng menu ng audit report. Menu sa taas, yung nasa taas. Nasa taas, girl. Ito nga. Makikita mo. Nakita mo itemized? Itemized. Required nga yan. Every year, dapat meron yan dyan. Merong itemized yan. Naalala niyo yung kay Senator Miriam na na-disallow siya doon sa consultants din niya sa kapagrenta niya ng mga satellite offices niya.
nakakuha ang mga reporters ng copy of the notice of disallowance. Not Pero with ano copy yun of eh, the- inireveal, ano rin yun, Yes. politics din yun, inireveal yun ni ano eh, ni Oo. Enrile. Enrile ba? Tama. Mm. Pero it goes to show, Tingnan mo yung it goes to House of show, Representatives. Oh, it ito goes to show 2020 na, oh. na meron. Di ba? Ito 20 ano? 2020 lang. 2020 lang yung ano. Oh. Ay, hindi mo yan, yung sa House of Representatives. Di ba yung sa House of Representatives, si Swansea, yung paulit-ulit nilang inaano, suspicious ito, Madam Chair, kita mo bakit pare-pareho siya ng presyo, di ba? So, tingnan mo naman dyan, dyan doon sa House of Representatives yung media fund. Tingnan mo nga sa taas, meron ba dyang item na media fund? Public Walang Affairs per- Fund. Public Affairs. Oo. O, bakit pare-pareho? Di ba pare-pareho yung amount niya? Halos Oo. lahat. Parang, anong explanation? Di ba? Mm. Tapos iba-iba din yung tingnan mo dyan si ano, nandiyan ba si ACT Teachers Party List? Nandiyan na ba si Castro? Castro. May per Ito, individual na. Franz Castro. Ayan. Oh. Anong ano niya? Wait, isa Ayan, lang yan. 23. Ano ma'am? Talaga namang require na anti-mine. Oh, 23 individual total niya is 23 million. 247,057. Pero expense na yan, ni. Individual. Kumbaga audited na yan. Na ginastos nila o yung naibigay na budget. Wala naman kasi nga silang individual audit. Yung audit nila sa House of Representatives. Allocation yan. Allocation Oh, ni, so, hindi siya. yeah, allocation niya. Oo. Individual, ayan. Itemized Individual expense. audit. Oo, siguro nagsasabit na lang sila sa sa Basically, Ano yung hati item? nila, ng budget nila. budget rep nila. Anong Tapos item? yun yung mag-dedicate sa entire Anong mga house. item? Anong ano? Anong mga item? Ayan, basic salary, chairmanship allocation, foreign travel, contractual consultants. Magkano? Ibigay mo naman girl yung ano. Ay, teka. Kay Franz? Wait lang ha. Castro. Ayan. Ang basic salary, 3,542,292. Wala siyang, foreign travel. Meron siyang contractual consultant, 2,872,560 pesos. Consultative local travel. Ano yun? Consultative local travel. 1,164,000. Communication. Iba pa pala yung communication sa public affairs. 516,000 pesos. Representation, 1,064,000. Public Affairs Fund, 2,880,000. Central Office Staff, 7,078,000. Other MOOE, 4,130,000. Grand total of... Oo, yung representation, nililiquidate ba yan ng halimbawa, ito po yung kinain namin, ito po yung bill ng restaurant, o kaya ito po yung bill ng mga pagkain nilamon namin, or kaya yung mga niregalo namin sa mga, may ganun kaya, malamang wala. Nire-receivehan ba yan? Hindi, Hindi, ano yung unconscionable sa representation? Paano kung dami kong representation? Unconscionable. Kasi iba-iba siya ng budget eh. Iba-iba, yung bawat congressman, iba-iba siya ng budget. Kasi ako, halimbawa, kasi ang budget ng Congress, mas maintindihan ko pa kung, kaya nga dapat walang party list, no? Mas maintindihan ko pa, bibigyan kita ng budget according to, i-divide natin proportionally yung budget ng Congress according to number ng population. Alam mo yun, proportional representation kasi yan eh. So dapat proportional allocation of budget. Hindi ba? Halimbawa, ang liit-liit ng distrito mo. Halimbawa, si Martin Romualdez. Sila lang tao sa distrito ni Martin Romualdez, wala rin 20,000. Tapos, sabihin mo mas malaki yung dapat yung budget niya kaysa sa budget ng isang, ang number ng population is 500,000, for example. Alam mo yon na parang dapat may proportional representation. Kaya ano to eh, dark web request.
Oo. O yan, Saka i-grant naman yan. Baka naman. Maipalabas na rin mga notice of disallowances ng mga saka may tanong ko lang diyan, sila. usually kasi yung budget gagawin mo yan depende sa kung anong project ang gusto mong gawin. So yung mga kung ganyan yung budget ng congressman, pala sila ng project o kaya isa lang yung project nila, parang kaya isa rin lang yung budget depende sa kung paano mong kung gaano kalaki yung parte mo dun sa project. Wala bang individual project para sa mga congressman para magkaroon sila ng sariling budget din for that project? Oo. Teka, ano nga tayo? Base sa research mo, Sandali. ano? Mami Laika, PDAF yun dati, yung may mga project. Di ba tinanggal na nga yung PDAF? Oo. So, pero pinalitan. Di ba? Sabi nila. Yung may MOE na, Notice of disallowance. Congressman. basta alam ko yung mga Senate hearing sa yung mga Congress hearing na yan, ang mahal ng budget sa pagkain yan. Kasi parang yung mga notice of disallowances na nakikita ko, luma na eh. Ito merong July 6, 2021. Naku, NCIP pa to. NCIP to eh. Dapat talaga merong mag-leak ng notice of disallowances ng mga congressman. May natatandaan mo dito, may taga-COA na umakyat noon. Remember noon? Sa TikTok? Oo. Sana kung nandito siya, kung nakikinig siya, sana umakyat uli siya. Charot. Sa dami rin niyang nire-reveal, Oo, dami rin niyang nire-reveal noon eh. Oo. Ayun. Anyway, ayan. Oho siya, teka. So bumalik na tayo, na sidetrack tayo dun sa magpa-recitation na tayo habang ang oras natin ay nauubos. Marami pang nakapila na gustong sumagot at magpa-grade. Ayan. Anyway, ang tawag dito, Verita, meron ka pang gustong i-share? Marami. Gano'n. Kasi gusto mo bang mag-stay dyan? Hindi, sige. Okay na. Next time. Thank you. Okay, Thank you, Miss Chas, Miss Joey. Thank you. Good night. Thank you, Verita. Ayan. Thank you very much. Ayan. At sige pa, sasagutin na natin si Kent Paul. Kent Paul, hello. Sandali lang. Baba na ako, makikinig na lang ako, ha? Hanggang sa makatulog ako. Kasi ako bukas na maaga. Okay. Sige. Thank you, Confidential Fun. Okay, ayan. Hello, Kent Paul. Nandyan ka pa ba? Gising ka pa ba? Yes po, ma'am. Medyo inantok ako dun. Balik po tayo sa topic, ma'am. Di ba yung question nyo sa post-VP ni Sarah? Oo. Di ba yun yung question? So yung nakikita ko dito na pwedeng maging scenario sa camp ng BBM is magpipick sila ng Vice President na either kaya nilang kontrolin o relative nila. So hindi si nakikita ko dito. Ay, sorry. Kaya nilang kontrolin o relative nila? It's either kaya nilang kontrolin na individual o yung relative nila. Okay. So number 1 or number 3? Okay, yung option ko talaga ngayon is si Romualdez yung gagawin nilang VP. Pero like na sinabi ni Sas, pwede din silang kumuha sa camp ng mga Araneta. So, okay. So, upon ascending doon sa VP si Romualdez, I'm sure mag-iiwan siya ng trusted niya, ng isang trusted na tao para maging extension niya doon sa House of Representatives. And I see Yeda siguro, baka si Yeda yung gawin niya. So magiging Vice President si Martin, tapos si Yeda yung hahawak ng House of Representatives. Pwede niyang gawin si Yeda, or if hindi pa nasa position ba si Yeda ngayon, nag-congressman ba siya ngayon? If not, pwede siya magpa-re-elect next time. Magpa-elect next time, at saka siya yung gawing HOR speaker. At saka dun,
magiging intact yung ano, yung both Congress at saka yung VP. Kasi hindi naman ano hindi naman nila basta-basta ipapahawak sa iba yung Vice President kasi baka anong mangyari kay Marcos kay iba yung nilagay nilang VP baka magkandalitsi-litsi pa. Okay. Regarding naman po sa kung paano nila ma-maintain yung power nila is gagamitin nila yung machinery nila para i-propagate yung kung anong gusto anong gusto nilang propaganda and then if granting na lumaban yung yellow sa kanila, yun, same na machinery yung gagawin nila para ma-systematically destroy yung mga yellows. Tapos, make sure na lahat ng naging kalaban nila ay hindi na po bumalik. And then, granting na magkaroon ng gulo siguro, baka mag-attempt sila ng martial law or sila mismo yung mag-insinuate ng martial law. Pero I think, kung kalaban nila yung yellow, medyo impossible na mag-martial law sila kasi both yung mga sympathetic sa Duterte at saka yung mga yung mga yellows, yun talaga yung lalaban sa kanila At saka mahirap kalaban yung dalawang yun. Kaya nga sila nakikipag-alyansa sa yellow ngayon kasi mahina sila Yung nakikita ko kasi kapag nag-perpetuate sila sa power nila, lalo silang magiging yung popularity nila lalo magde-decline. Unless na palitan nila yung yung mga policies nila at saka maging pro-people sila. Pero judging ngayon sa nakikita natin mga kabarkada nila yung oligarch, so impossible yun. Yun nga yung sinasabi ko, yung popularity nila drastically na magde-decline. Tapos contributed na doon yung Duterte split. Tapos yung gross incompetence nila, saka yung yung humiwalay sila sa continuity plan ng Uniteam. Yung sana yung original plan is continuity ng Duterte Okay, yun yung nakikita ko sa sa yung plan ng mga ng Marcos camp for now. Pero yung sa yung sa plan naman ng mga yellows post VP Sara era is I doubt kung outright kakalaban nila yung mga Marcos ngayon after Sino ang yellow? Ang yellow? Oh yes, I doubt kasi medyo mahina pa sila. Pero granting na gusto nilang labanan yung mga Marcos, I think ito yung gagawin nila. A-attempt nila na i-destroy yung mga Marcos using the old and new narratives. Yung sa old narrative dun, kasi yung yellow talaga yung kalaban ng mga Marcos noon pa So gagamitin nila yung pagiging tyrant ng Marcos. Lahat na mga similar yung mga parallel na nangyari ngayon, i-compare nila sa mga nangyari noon, katulad na nangyari sa POGC, pwede nilang gamiting bala yun against sa mga Marcoses. Tapos yung mga yung incompetent ng junior, pwede nilang gamitin yun. Tapos yung yung cocaine scandal, pwede din nilang gamitin yun. Kasi ngayon pa lang pinagtatawanan na yung yung mga Marcos camp ng mga dito, yung mga nasa grassroots ba ng mga ng mga yellows, pinagtatawanan yung mga Marcos supporters yun Kasi hindi nila alam kung paano i-defend yung Pero you think kung kunwari let us say yung yellow pink after the vacancy of the vice president. Let's say ang nanalo pagdating sa ang nag-prevail sa vice presidency is the one coming from BBM camp. So, ibig sabihin na isang tabi yung yellow pink, right? Na isang tabi. Okay, na isang tabi yung yellow pink. So pag na isang tabi yung yellow pink, ano tingin mong option ng yellow pink? Ang option nila is kakalabanin nila yung i-challenge nila yung power ng 'di ba? Kakalabanin na nila yung ano sa tingin mo? Kakalabanin nila yung BBM camp or they're going to just ride the wave maintaining the status quo like ngayon, magkaibigan pa silang dalawa, itong Unipink at saka itong BBM camp, may mga pabor si Risa na natatanggap sa BBM administration. Okay. So after the Sara the VP vacancy, ano yung mas prudent sa ano yung mas prudent for the both of them? Ito yung nakikita ko. Granting na hindi nagrasyahan yung yung sa side nung yellow pinks. It would be stupid for them na lumaban. Pero granting nalalaban sila, so hindi lalaban ang yellow pink. Hindi, yung na lang, yung mas malaki ang possibility. Wag na yung sa scenario na lesser yung possibility. So, tingin mo yung yellow pink. I think sa pattern, ito yung sa pattern nung nangyari nung mga nagdaan, nung mga 2019,
I think they're stupid enough na labanan si Marcos. So lalabanan nila yan. Kasi stupid sila eh. Lalabanan nila yung mga Mas Marcos. malaki ang chance na lalabanan nila. Yes. Ano yung Lalabanan person? nila kasi hindi sila hindi sila naambunan ng flash I think or na awardan ng mas malaking position enough na makagain sila ng control. So Okay. at yung Ngayon, gagawin nila is sisiraan nila yung mga Marcos. Wait lang, Ket. Wait lang, Ket. Pagka kunwari, pag nilabanan nila yung Yellow Pink, nilabanan nila yung BBM camp, who do you think will prevail? I think yung may machinery po yung Sa yung BBM. mananalo po. Yung BBM camp po. Kasi andun sa kanila eh. Kung Nasa totoo kanila po lahat ng na machinery. yes, kung totoo po na andun pa sa kanila yung yung PCSO, kontrolado nila. Yun, delikado yung pick din dun. Kasi even na mawala yung mga Duterte, I think andun mamaya din sa plan yung scenario na kay Sara. Andun mamaya i-discuss ko rin. Okay. Sige. Yung wala na din wait lang, Kent. So ngayon, ang sinasabi mo is that BBM camp will definitely prevail after post-VP vacancy. kung kalaban nila yung yellow. Kung naging kalaban nila, yung nilabanan sila ng yellow after VP Sara era. Kasi post-VP, ang kalaban nila yellow, definitely ang magpe-prevail BBM camp. Saka andun pa rin sa kanila yung election system ba? Hawak din nila eh. Hawak nila lahat ng machinery. Saka yung US, nasa side nila din eh. Okay. So BBM ang magpe-prevail because all of the machineries are with them. Yes. Okay. So ito, paglagay na natin natalo yung yellow. I think yung after ni Sara ma-impeach, I think it's better for the Duterte camp na magpalamig muna. Kasi alam natin kapag as long as BBM yung nandito sa posisyon. Ang ibig ko sabihin, wag mo nang i-force ba. Hayaan na lang muna na magpatayan yung dalawang camp. Tapos and then alam natin na kapag yung BBM na sa posisyon, magwo-worsen yung condition eh. So maglalakas yung clamor ng tao and then the next election na mangyayari, lalakas yung clamor na si Sara yung tumakbo. So every other camp, yung mga alam natin kapag nag-worsen yung situation, yung mga loyal sa both camps lilipat yan kay Sara eh. Ang tawag dito, wag na muna tayo sa ganun Doon mo lang muna tayo sa pagka kailangan ng justification, itatanong ko sa iyo. Pero so ngayon sinasabi mo, basta pagka kunwari natalo ang BBM at kunwari post VP vacancy, ang gagawin ng BBM camp, Martin Romualdez is going to be the Vice President, Yeda is going to be the House of Representative So tuloy-tuloy yan. If Risa is going, if the yellow camp is going to go against the BBM camp, the yellow pink are not going to, they will not shake up the government, ganon. Yes. Hindi sila mananalo. They will be possible to shake up yung Marcos admin, pero I think hindi sila mananalo eh. Okay, yeah, we get that already. Okay. So anything else na gusto mong idagdag? Yun na lang siguro eh, pero kung granting talaga na mawala talaga si Sara sa equation. Granting na mawala siya. Stay put na lang muna siya. Wag na siyang alam ko yung tao din yung tatawag sa kanya at the end of the day. Anyway, kaso hindi mo na siya sinama sa equation mo eh. Yun nga, andito din sa yung strategy kasi dito is hayaan mo sila magpatayan muna yung dalawang camps kasi doon nag-exit na si Sara sa equation dahil pinatalsik nila eh. So doon tumalsik pero pag nagpatayan silang dalawa, di ba sinasabi mo nga BBM will win? Yes. Okay. Yan, okay na tayo doon. Let's go to the next speaker na Kent para marami tayong makapagsalita. Okay, thank you. Okay, thank you. Ayan, add natin si Paul. Hello, Paul. Hello. Ay, sorry. Paul, wait lang si JL pala muna. Si JL. Hello, JL. Hi, Miss Joey. Hello, ayan. Okay. So, ano muna ha? Ang tawag dito, simplihan lang natin. Pagka kunwari, BBM camp, ano yung optimum strategy niya pagkatapos and why? Okay? Ano yung optimum strategy ng BBM camp post-VP vacancy and why? Okay? Okay. Simplihan natin. Wag na muna kayong ang tawag dito, wag muna kayong yung parang, hindi kasi ganito yung gagawin nila or
if the situation calls for it, mag-a-ask tayo ng additional information why. Okay, so go JL. Ano yung what is the optimum strategy for each camp? Okay, I'm basing my analysis sa kung sino yung mag-execute. So since the BBM, apparently, bangag, I mean, yung sistema niya, bangag, nakita mo naman railroading lahat, kahit yun ang nangyayari sa KOJC. So, ang magiging sistema niya dyan after ni VP Sara, siguro kung meron siyang, advisor na medyo matalino, ang VP post is nothing naman eh. If you could keep it checked. So, siguro ang ilalagay niya dyan, most probably hindi niya ilalagay si Martin Romualdez dyan. Because Okay. he needs someone na, yun nga, to keep the Congress in check. So, siguro, pwedeng si Sandro. I'm not sure if that's possible, pero baka yun. Or someone, siguro si Amy. Hindi ko kasi alam si Amy talaga basahin. Pero anyway, ayun. Si Amy senador yun. Pero pwede siyang pumili, di ba? Both Senate and Congress. Tama ba? For the vice president. For the Okay, vice okay. presidency. Di ba? Mm-mm. So, yun. Or kung tawag dito, sober ka naman at hindi ka medyo sabog, pwede ka rin maglagay ng Risa Ontiveros dyan. Kasi, Okay. So pag nilagay niya si Risa Ontiveros, why will that decision make the BBM presidency or the Marcos camp perpetuate in power? parang medyo sugal yun, medyo risky yun. Pero kasi yung knowing na yung Yellow Pinks ay hindi naman na ganun ka-commanding. Kasi ang nagtatago na lang talaga dyan, Oo. Marcos and Duterte. So Oo. I can, kung ako si BBM at medyo sober ako at hindi ako nakagamit, Oo. I could put her there just to keep all her allies Oo. in check and following me. Na To okay. at least assure no retaliation or no doon sa BBM presidency, no? Yeah, kasi ngayon silang dalawang magkaalyado eh. I mean, Yellow Pinks and BBM kasi ang common enemy nila is Duterte. So, yun ang nakikita kong posible kasi pag addict kasi ang gusto ng addict kung ano lang yung gusto niyan, Mm-mm. yun yung gusto niyang gawin. So, Mm-mm. ang pag-addict case ka, ang ilalagay mo dyan is yun nga, yung naisip ko, Sandro, kasi paranoid ka. Pero kung medyo matalino kang addict na medyo sober ka kung panahon na namimili ka, pwede You mong might ilagay. choose Risa. Oo. Risa. Para to keep Kasi them para in check. meron kang leverage na, bibigyan kita ng share of power, mag-vice president ka, because hindi ka naman talaga kasi mananalo in any given election as vice Yeah. president. Tapos, So, kasi this is the best thing that you can have. Diba? Yeah, This is the best thing that you tapos can have. may common enemy tayo na kailangan pa nating talunin pa. Mm-mm. So, doon naman ngayon pumapasok yung ang tawag dito, theory ko yung parang naiisip kong best for the Dutertes, which is to tawag dito, to stay and survive. Kasi, ayan, mag-aano na yan, ang tawag dito. Kasi, eto naman yung admin ngayon talagang, hintayin mo lang yan, mag-self-destruct yan. Kasi, eto kasing nangyayari ngayon, ang end goal niyan is, ayaw na niya na magkaroon nga ng martial law, pero ang gusto niyan is to perpetuate na alternative way, which is yun nga, yung pinupush nila nung una pa, na PI. Dapat pala meron tayong isang part dito na yung risk level. Ano yung, pag naging ganito yung decision niya, ano yung risk level niyan? High, low, medium. Dapat meron ganon, no? Maganda yung thought processes ni JL. I like it. Ayan. So, ang sinasabi ni JL is that the BBM camp can go the Praning route, and the Praning route is to ensure that it's going to be a family affair. Si Amy gagawing Senate President, maaaring gawin siyang Vice President, or si Sandro ang piliin as Vice President, or si kumbaga parang they put someone who's their relative in the key position sa legislature. Pagkatapos put someone that is also close to them sa Vice President. But that's too praning. That's too praning. The risk level of that is so high kasi parang talaga ko-questionin sila ng lahat dyan. Kumbaga, sobrang tindi na magiging backlash dyan for sure. Now, if they are a little bit more rational, they will keep Risa Ontiveros as the Vice President because one, that would be the best thing that can ever happen to Risa Ontiveros' career.
Okay? So if they're going to if they can convince that Risa Ontiveros, that this is an opportunity that Risa Ontiveros can say no to, then she might be the vice president, and they may be happy for quite some time. Ang risk level, no, since Risa Ontiveros is already the vice president, if in case something happens to BBM, Risa is going to be the president. So between this one and yung other one, yung risk level dun sa isa mas mataas, 'di ba? Yung sa Praning Garzi na strategy. Yung Yeah. risk level na kapag si Risa ang ano mo, I think the risk level of that is medium eh. Hindi naman siya yung parang extreme risk na parang ay papatayin nila si Bongbong dahil pwede na maging presidente si Risa. Ganyan. Yeah, ang risk na lang ni Bongbong doon is ma-overdose siya. Oo. Ganon. At least may leverage siya dito sa mga to na, well, this is the best thing that ever happened to your career. So you should be grateful. Ganon. Diba? Yeah. Meron siyang pang ganon na leverage sa yellow pink. Pero in summary kasi, yun nga, they only have one shot. Ito, kailangan nilang isakatuparan yung gusto nila na mag-perpetuate or mapahaba ang kanilang termino in power. Kasi alam naman natin na ang mga tao naghihintay lang ng eleksyon yan. Ramdam naman yan. Ramdam na yan kung na hindi na talaga tama yung or pag i-compare yung presidency noon ngayon. Ramdam na ramdam. So for the Duterte camp, what do you think would be the optimum strategy? Yun nga, stay tawag dito. Allow them to kill each other. Yeah, parang survive na lang kasi ang iiwasan lang ng Duterte camp is assassination or death, and also tawag dito prosecution na railroaded, yung makulong sila or anything. So kasi gano'n lang naman yun, hintayin lang ng tao na magkaroon ulit ng chance na marinig ulit yung or makaboto tayo ulit. So yun. Okay. Okay, so yun lang yung akin, Joey. Thank you. Thank you, JL. Thank you very much. Ayan. Hello, Paul. Hello, Miss Joy. Ayan, go. Malinaw ba? Malinaw. Ano bang, papasok ko lang. Ayan, so what is the optimum strategy for each camp after the post-VP vacancy? Let's say na-impeach na si Inday. Well, unang-una, ang ko lang observation is, nakakalungkot from our fight to side, yung natin hope with Inday. Ngayon, parang unti-unti natatanggap natin na mawawala siya sa sitwasyon. And hindi na sa tinatanggap, pero ito yung possible na mangyari. Sorry, hindi natin tinatanggap. But yung parang but if this situation presents itself, of course, we don't know what's gonna happen. Kasi, these are camps talking about. The BBM camp, the Duterte camp, the Yellow Pink camp. We did not include the camp of the people here, which is a major game changer, diba? Which is a major game changer. So, ibig sabihin, the people can definitely, let's say, magkaroon ng divine intervention at biglang maliwanagan ng mga tao na meron pala silang power, diba? So, all of the decisions here of BBM, of the Duterte camp, and the Yellow camp will take a backseat dun sa decision ng People's Camp. Diba? Well, kasi alam naman natin yan na to win a war, you have to win the information war first. And, being in the poder, nakaupo na sila, and then hawakan nila, lalo na yung mainstream media. And then, to go back to do sa tanong mo na yung strategy, ang unang napansin ko dyan yung health ni BBM. So, diba, na-expose dyan sa mga blogs na hindi expose ng mainstream media, namabaga yung kamay niya, saka yung mukha niya. So, that's a big question. Nagbo-bloat na siya no? Yes, and we know his health and, his... So, if that's the case, if his health is really at risk, so, ang mangyayari dyan, if that is put in the consideration, choosing Risa as vice president makes it a very risky move. Kasi siya yung magiging presidente, di ba? Si Risa, she is known, kahit sa ating mga observant lang, she is known na, balingbing. And pwede silang itaob niyan. So, as what we can see here is, mag-iikot sa Romualdez. Romualdez having a connection dun sa
kay Uncle Sam, yung ano niya, uncle din, by blood. Yung ano ba, ambassador ba 'yon? Si Babes Romualdez. Yes. And then hindi lang ibibigay kay Risa. Risa is just a player, like nagagamit lang, but to put her like, someone na matitiwalaan nila. And So aside not to the si extent of having Risa as VP. hindi nila yan kasi yun na nga ang ano lang ni Risa, parang as we know, parang ginagawa lang siyang can we say joke box, di ba? Bigyan mo na lang dalawang posisyon niya sa gobyerno, iba na yung tono niya. So hindi siya pwede sa yung leadership na hawak ng national. Siguro pwedeng mga senador ganun. So ayun. Okay. Ayan. So ang sinasabi mo, if after post VP vacancy, for the BBM camp to stay in power, ang pipiliin nila is to, well, not basically yung mga options nila sa yung mga options nila, Martin, Yeda, someone politically weak na senator, yan, yung Noli de Castro and then maintain the control of HOR. So definitely Risa is not going to be an option for them. That's what you're saying. Mas nakikita ko ba dyan si Cheese, at least yun medyo may sense. And then which is option number 3. Someone Yes. politically weak na senator na walang camp. Kasi ganun yung pinapresent ni Cheese, di ba? by history kasi si Cheese, yung nasira niyang tatay is crony nung yung Marcos Sr. So meron mga yan at nung pumunta nga sa Bicol niyan si BBM during campaign, which is as we know, iba yung ni Cheese noon, linyada. Makikita mo na they're very close. And merong history yan na sila way back Marcos Sr. presidency and government. So mas matitiwala si Cheese ng BBM camp. And beside mas may sense si Cheese. He's quite intelligent. Depende lang kung He might be the he might, and the less bangag decision. Kung si Cheese, kung number 3 yung pipiliin ng BBM camp to stay in power, it is a less bangag option. Kasi kaysa naman yung mga kamag-anak nila paglalagay nila dyan. Masyado pa ni. Diba? Hindi rin tatanggapin ng tao yun kasi mga hindi pa hinog eh. Kaya si Risa, hindi. Si Risa, she's just a politician na meron lang limitation, hanggang dyan lang siya. Attack dog, sorry. But yeah. Yun. And then, bago nga pala makalimutan gusto ko lang magpasalamat sa inyo ni Nasas kasi in this time na nananahimik yung mainstream media, nandiyan kayo. Of course, then, diba? One thing na bago ko rin makalimutan yung KOJC, which is silang nangunguna ngayon ng laban. Sana yung mga vloggers natin o sino man sa atin na iwasan yung sasabihin na kahit hindi ako member ng, wag na ganun. Dapat kaysa na natin sila kasi parang nakakadismaya niya na parang you're playing safe na hindi ka kaalyado tapos dapat mga kapatid natin dyan sa KOJC tuloy lang kasi sila na ngayon tumataya ng to solidify actually sa totoo lang yung yung ginagawa ng ako sinabi ko to dun sa interview ng SMNI sa akin ni Franco. Sinabi ko I think it was on the third day or second day ng speech. We have to give credit to Boss Dada as well because hinandle niya yung situation yesterday ba? Lumabas yung pagkaano niya, okay siya. Marunong siya. Yung kay Gretchen Ho? Hindi, yung kasi siya nag-anchor ng madaling araw kahapon past 24 hours. Marunong siya. Okay. Yeah. Oh. Boss Dada ba yun? Reasonable yun si Boss Dada? Yes, I like him. Yes. Kaya lagi kami nakakapag-usap nun Yeah. Ayun. Marunong siyang pero siya yung pinaka nakakausap ko sa mga balita. No comment ako doon sa iba. Sorry. Yeah. Pero si Boss Dada, yes, he's okay. Ayun. Tapos ayun nga yung nakakwentuhan ko si sa SMNI si Franco, si Almer at saka si sila yung mga anchors ng SMNI. Ang sabi ko nga, yung mga ginagawa ng KOJC ngayon, darating ang panahon, we're going to look back at the history and realize how the behavior of the KOJC members. Hindi lang yan, Miss Joey, kayo din na ni Nasas. You are for the history. Oh yeah, but I'll wait for the history to talk about us. Ayun, nakakahiya naman yung pagkakami kami yung magsasalita. Ako bilang observer, ikaw tinataya mo yung buhay mo. Simpleng tao ka lang naman. Just for the love of the country, nagtiyaga ka, wala ka naman nakukuha dito I know that. Kahit di kita magkakilala.
But pinili mong mag-side sa katotohanan kasi yun ang ano, mas madali ipaglaban. Mm. Oo, pwede ka namang bayaran. Hindi nakakapagtaka kung may lumapit sa'yo na patahimikin ka na lang, bayaran ka. But Mm. pinili mo pa rin ano, kasi yun ang ano ng puso mo. So Mm. for that, God bless you. Maraming salamat po. Siyempre hindi po tayo Mm. makakatulog pagka, 'di ba? Mas importante po ang tulog na mahimbing kada gabi. Yes. Mm. Ayun. So Siguro- hindi si Admar yung ano, hindi si Admar yung tinutukoy ko. Hindi si Admar. Well, ang nag-ask ng question si Franco. Hindi ko makalimutan yun eh. Kasi ang sabi ko nga, yung ginagawa ng you know, the way KOJC members handle the siege, that is actually very, very important as to the course of the Philippine history when it comes to kasi sa totoo lang, this could easily this could easily be a bloodbath. Nagkataon. Pag- Ang humarap is itong dala-dala yung ano ng salita ng ano ng Diyos, pagmamahal at pagpapatawad. So, perfect. So, Ayun. Ang tawag dito, kumbaga parang naging ready yung KOJC na we're going to fight, but we're going to fight by not giving them what they want. And I think Yep. it's the smartest thing Mm. that KOJC members are doing. And that is very, very crucial pagdating sa, si Sir Jade, si Sir Almar, at saka si Sir Franco. Ayun. So anyway, balik tayo doon na yung ginawa yung the way they handle like yung ginagawa nito mga KOJC member nila, Attorney Torion, ganyan. Sige, kinakawawa nyo kami, nililista namin lahat 'yan. Nilalabanan nila yung siege in a way na hindi nila binibigay yung gusto nila. So, humahaba, yung pangyayari dyan sa KOJC, and it becomes more indefensible sa part ng administration to justify whatever it is that they are doing. And it will add to the fire. It will add to the fire of the fire dun sa part ng public to really understand how fucked up this government is. Kasi itong government na to, I don't know if we can still call this as government kasi sa mga nangyayari, first time sa living history na ganito sila kabrutal, aggressive, lahat na na-violate basic rights, human rights, constitutional, judicial, interpersonal, nakikipag-usap, ano ba to, kausap yung isang pulis doon na ito, hindi wala itong sa batas, ang sinabi sa kanya, matatanda na tayo. Ganun lang, isang example lang yon. So wala na, ang ano ko dito, hindi to Pilipino, ang playbook nito as we can sense, galing sa labas. And then sila din nabigla at yun nga binabanggit mo, hinarap sila ng KOJC members with ibang approach din, hindi namin ibibigay yung laban sa inyo. Meron kaming ito natural. Meron kaming fight plan, and our fight plan does not include giving what you want, diba? Yep. And yun na nga, they are for history books as well. And yun na nga, ulitin ko na makiisa tayo sa kanila, wag sasabing yung stay safe na hindi kami at sa panig na rin ng KOJC kung nagkakaroon ng pagtitimo sa Liwasang Bonifacio, kung pwede yung mga music. Yes, magpupunta ako sa Liwasang Bonifacio sa September 3. Yeah, if we can suggest them na pwede ba yung music nyo, hindi lang yung pang Christian, yung pang makabayan na, kasi para ma-reach out din sila ng tao. Kasi dadaan ako, hindi naman ako Christian, although we are all Christians, by Catholic or Protestant, whatever, pero kung kanta lang exclusive lang gano'n, pero pag sinabing bayan ko, parang wow, mas lalapit ako doon sa pang makabayan na songs. Parang ganun ba? So, make it more more generic para mas inclusive yung mas para paano yung kasi sa ngayon hindi na mapigilan wala nang sabi nga ni Dr. Lorraine, wala na tayong mapuntahan, wala nang gobyerno. Totoo. So na lang natin, we're going to try kasi ang kalaban hindi nakikita And I can say this kung we can recall the pandemic period. Buong mundo lockdown at the same time. Hindi ka makatawid sa barangay, sa kabilang barangay. It's the very same strategy na ginagamit ngayon. Hindi Pilipinas ang nagpapakilos diyan, malakas. So ang na lang natin, just maintain ito ng boses natin sa inyo through SAS. While we are looking at the possible power move of the BBM camp and the Yellow Pinks, may mga nagtatanong nga sa akin, ano bang best na gawin? Ang best na gawin, magpalakas tayo, kausapin niyo yung mga tao, paintindin ninyo kung bakit fuck up ang gobyerno natin at bakit ang bansang ito ay napag-iiwanan ng ibang bansa, lalo na yung mga kapitbahay natin. It should be unacceptable for every Filipino that up until now, 'di ba? Colonial pa rin tayo ng Amerika. 'Di ba? That we cannot make the best out of the resources that we have. 'Di ba? So, yun, kailangan history, have everyone on board. Natanggap na rin natin yun na
tayo isang ano lang, parang mga tribo nung panahon until the Western sinakop tayo, binigyan tayo ng identity, binigyan tayo ng mga pangalan, kaya ngayon pangalan natin hindi yung Pilipino, kundi kahit yung Pilipino, hindi Pilipino yan eh. True King Philip yan eh. So, so mula noon, binenta tayo ng Spain sa Amerika for $20 million. Andun yung kinikilala nating Independence Day, hindi naman Independence Day from ano yan, doon sa kay Uncle Sam. Ito, ng mga basketball, volleyball, Miss Universe, showbiz, hindi na alis yan. And then yung pagiging proud natin na tayo magaling mag-English. Alam mo na, kasi nasa ibang bansa ako, nakikita ko, dala-dala pa rin dito ng Pinoy na parang they act as they are Americans and, they're proud. Hindi nila alam, yung mga kapwa natin Asian, nakatawa lang, Pat. Ano bang ano mo? Anong, dapat aware tayo kasi alam naman natin yan, sa Southeast Asia, tayo lang naiiba. Naiiba. Nagmamalaki pa tayo. Correct. Paul, wait lang ha, kasi medyo nagdadigress tayo dun sa topic. Maraming nakapila. I'm so sorry ha, kailangan ko putulin. Okay. But thank you Maraming dun salamat. thank you dun sa input mo. Maraming salamat. At sa mga susunod na kwentuhan, maglalaan tayo ng mas maraming oras para makakuda kayo diyang lahat at maka-join sa conversation. Mabuhay, Miss Joey. Bye-bye. Thank you, Paul. Thank you. Ayan. Hello, Charlie Medina. Hello. Hello, ayan. So let's go back dun sa ating drawing board. Post VP vacancy, what do you think will the BBM camp do in order to stay in power? And what do you think the Yellow Pink will do in order to get back to Malacanang? Can you hear me? Yes. So, first off, I think the government today, BBM, will perpetuate his power to do anything he can to stay. The KOJC is a guinea pig, so he's testing it on how unlawful he can be, and then also the playbook of Marcos Sr. is alive and well. Sa katauhan ni Imelda Marcos. Don't tell me that she is not advising her son or even her wife of what needs to be done. Yeah, so I think merong opinion, kaso nga lang parang physically, I think it's the biological if there would be any advice, kasi meron na raw meron na parang lucid interval na lang daw si Imelda kasi nagde-dementia na Pero, so may physical impossibility to but nevertheless I think I think it doesn't minimize the probability that they can draw strategy from the father's playbook. Ganun. Kasi tama yung nangyayari ngayon sa KOJC, that's a test that is basically the precursor to how unlawful they can be moving forward. yes. Diba? Kung ngayon nga, dami-dami mga illegal na ginagawa, pagkatapos parang hindi naman nagpi-people power, hindi naman then, if now they were able to get the hand, in the future, they're going to push the envelope further. Sige, let's take one more limb, ganyan. Kasi wala mang umiiyak diba? Tsaka, all we need to do is to listen, sa mga paligid. Sinabi ni Congressman Marcoleta, about sa COMELEC. Yung mga machines na na-approve, it was not proven to any countries. Hindi siya nagamit sa mga countries, pero in-approve ng COMELEC. So, that's also one thing. Yun yung sinasabi ko na this administration will do everything they can to stay in power. So, pwede nilang gamitin yon to stay in power. And then, sa Duterte, so ang palagay ko si Martin Romualdez ay magiging VP or si Yeda, House Speaker, or the other way around. So, they'll keep it in the family. Sa Duterte camp naman, I think Sara, she's paying the consequences of the decision she made when she decided to endorse BBM. It's no secret naman na
hindi sila nag-usap ng matagal ng tatay niya because of that decision. Even si Senator Bongo umiyak dahil sa conflict nila, dahil gusto ni Tatay Digong na si VP Sara vice president for Senator Bongo or the other way around. But she defied her father. So she's paying now of what she did. So tinatanggap natin na nagkamali siya, pero it is what it is. And ganun talaga. And ang mangyayari, may impeach siya sa palagay ko. And I think that's the best route because history will repeat itself. Just like World War I, World War II, and then now, diba? We're in the brink of World War III. What's happening with Ukraine, Russia, China, diba? Tayo, we're repeating itself. Marcos, yellow. So, doon na papasok yung mga yellow. So, pakikigan uli natin yung sinabi ni Risa Ontiveros na dangerous si Sara while she is in power. So, they are waiting for Sara to go out or to go out of being a VP. And doon na sila palagay ko kikilos. Well, ano naman no, kasi yung premise natin dito is yun nga na-impeach na nila si Sara, na-remove na nila si Sara. So ang tanong ko sa iyo, Charlie, kung kunwari kasi 'di ba ang sabi mo is that ang decision making ng BBM camp, ang trend nila is to really stretch what the people and what the people would allow them to do no matter how unlawful it is. And the exhibit for that is yung ginagawa nila ngayon sa KOJC. Now, do you think that if they're going to continuously do that, what would be the action of the Yellow Pink? Kasi their interest is to, at least cling into power. Diba? So that's what they're doing. Malakas kasi ang Duterte. So, inaantay nila, itong ire-regret ni BBM na pinabayaan niya si Sara na mawala yung Duterte sa kanya. Ang Yellow Pink nag-aantay na mawala ang Duterte para humina siya. So pag nawala ng Duterte kay BBM, papasok ng Yellow Pink. Wala nang mga Duterte kay BBM, di ba? Nag-separate na eh. Oh, yun nga yung natin nila. Pero nasa power pa si VP. Tinutugis na nga nila ngayon yung Duterte eh. Oh, pero si VP pa rin si Sara eh. So Hindi, yung situation natin, wala na si Sara. Pero kung narinig mo yung sinabi ni Risa Ontiveros, hindi, wala na nga yung wala na nga yung sinabi ni Risa Ontiveros na Duterte is dangerous MMM. Wala na nga, hindi na siya danger kasi remove na sa scenario natin, remove na si Inday Sara. Okay, so kung remove na siya, so ang question is, dyan na sila kikilos. Okay. That's where the killings will happen eh. Kasi sa KOJC talagang mababait sila, very ang mga Yellow Pinks yan yung mga palaban eh. So dyan napapasok yung mga na ang Yellow Pink sa BBM camp, right? Oo, okay. Dyan na nila gagamitin. Pag nag-ataka na sila, what do you think would be the result? Would the Yellow Pink be able to shake the BBM camp? Just like the history to kasi magaling nga sa propaganda ang mga Yellow Pink eh. The power is the people eh. So no matter how powerful you are, but if you have the people, so gagamitin ng Yellow Pink ang propaganda. So pwede nilang gamitin ng KOJC, pwede silang pumanig na dyan sa KOJC since wala na si VP Sara. Gamitin nila sa BBM administration, pasok na nila yung CHR. Ngayon wala CHR. Do you think the Yellow Pink can do you think the Yellow Pink can get sympathy from, let's say, KOJC people? Eh yung mga KOJC, marinig pa lang nila pangalan ni They don't need that. Kasi ang labanan ng BBM tsaka ng Yellow Pinks are mga oligarko. Diyan gumagalaw yung mga pera. 'Di ba? Ang mga Yellow Pink, mga oligarko rin ang magpapaandar diyan eh. So, ang maglalabanan diyan, money. Hindi na mga prinsipyo yung mga pinaglalabanan diyan. Yeah, that really comes with it. Pero ang question is, ano nga yung sagot mo doon na kapag yung Yellow Pink inattack nila yung BBM camp, will it shake the BBM camp or not?
It will shake the BBM camp kasi Okay. diyan na papasok yung mga ano eh. Diyan na sila mag ano eh. Yung sinasabi ko, the killings will happen. Depende sa mga balang Kapag dala ng nag-people ano. power, pag nag-people power ang mga yellow pink, alam mo naman yung mga mahaharas. Yung kunwari yung nangyari dati. Kung paano sila mag-people power, yung mga talagang may nasasaktan, may namamatay. Unlike sa KOJC talagang sobrang peaceful, di ba? Pero pag ang yellow pink ang ano, at magaling sila sa propaganda, ginagamit nila ang CHR. Ang CHR tahimik ngayon eh. Pero pag ang yellow pink ang mga kumilos, napapagana nila yung mga CHR na yan eh. Sila Jokno. And dyan na sila. Pero parang I ayan, don't think that would be that powerful. Pero feeling ko di siya magiging ganun ka-powerful. They are not powerful, but again, people, if they will get the people, they have the power. It's always the people who has the power. And BBM now is not getting the people. So if the Duterte camp mawala na sa eksena, the Yellow Pinks will get the people. If they will get the people, and pagka tinuloy ng BBM yung ano nila na to stay into power, yung mga Yellow Pinks na yan. Yung mga nangyayari ngayon, ano yan? Inaabangan talaga ng Yellow Pinks yan. Talagang gusto nilang maghiwalay yung Duterte camp. Wait lang, Charlie. So, ang sinasabi mo, kapag kunwari nilabanan ng Yellow Pink ang BBM camp, mayayanig ang BBM camp. Kaya nilang yanigin ang BBM camp. Kaya nilang yanigin ang BBM camp kasi wala nang Duterte camp na magbabackup sa kanila. Malakas ang BBM camp because of the Duterte. Kasi ang BBM may kasama na silang wala na nga yung Duterte ngayon sa eksena. Hindi yung eksena natin ngayon, wala nang Duterte camp. So wala nang Duterte. Yung BBM camp na Duterte. Mayayanig talaga sila. So doon nga mariregret ni BBM. Okay na yan. So doon na tayo. I think okay na tayo doon. So basta Yellow Pink can shake the BBM camp in case na dumating tayo doon sa punto na wala nang yung post VP vacancy. And ang sinasabi mo is that ang optimum solution for BBM to achieve its long-term goal is to appoint anyone na tama ba kamag-anak nila? Yung ito option 1 2 3. To achieve their goal, they're going to use all their power. Oo. So illegal yan. Legal or illegal means. Okay. Legal or illegal means they're gonna use all their power. So that could include baka mag-charter change sila, baka yung mga ganun. Right. Okay. So gagawin nila lahat. And then, gagawin nila lahat dun sa Okay. Oo. Charlie, tawag dito, move on na tayo sa next ha. Okay. Okay. Thank you. Sige. Thank you po. Thank you, Charlie. Ayan. Hello, Busy Highway. Hi, ate. Hello, ayan. Again, go. Yes, for me, it would be Amy Marcos for the vice presidency, simply because she would be awarded for her silence at the moment. So if that's gonna be throughout the impeachment and such, yes, she will be rewarded. And then Tambi would still stay as the House Speaker. And then the least that Risa can actually get is the the Senate presidency. Risa is not the cleanest person naman in the Senate, and Tambi has the third estate at was the na tinatawag natin, which is the media. He can control the narrative, and he can destroy Risa in one click. So I don't think Risa can afford that. Plus the connection of Risa with the Aboitiz, plus the other factors with her family. So I don't think Risa can endure poverty. So I don't think that she is that adventurous as a person. Okay. So maganda yung thought processes ni buhay ang highway sa Davao. So sinasabi mo, if Inday is going to be impeached and Senator Amy did not do anything, she may be rewarded by the vice presidency position. Yes, that's correct. Okay, and then pagkatapos sa House of Representatives, no change.
Total hawak naman niya sa bayag lahat ng lahat ng nandiyan sa House of Representatives, tuloy lang ang sitwasyon diyan. Status quo. Yes, Okay? because if, for example, kasi 'di ba, the other suggestion was it's either Sandro Marcos or Yeda. I don't think congressmen will say yes to these two. Oo. Because you need someone who is also like credible for the crocodiles. Oo. Tsaka yung no, sa sobrang taba ng nila, sa sobrang taba ng bulsa nila ngayon. Correct. Mari silang, Kasi 'di ba, they would probably choose Tambit. kasi 'di ba up until now, Lisa Marcos and Amy Marcos, hindi sila nagka-clash. Even with the interview with Anthony Taberna, Lisa Marcos did not badmouth Amy Marcos. And Amy Marcos, in the same way, did not also badmouth her brother. She always focuses on the people around her brother, but she did not focus on her brother. Oo. Okay, yeah. So anyway, ang pinaka-best accommodation for Risa Ontiveros, you think the biggest accommodation they can do for Risa Ontiveros is to make Risa Ontiveros Senate President? Yes, I think that would be the farthest that she can get. Because Oo. unless otherwise, if Leon na Lewis, the singer, the girl gani ata na who funded Lenny Robredo's trip in the Lloyda US. Lewis. Yes, Lloyda will be activated again. Because Lloyda right now is nowhere to be found. Mm. So the internal and the external is being controlled. Kasi parang nakikinabang naman siya sa current situation Yung Exactly. unit, di ba? So ayun. And then Yeah, Bebs Romualdez. Oo. Yung CBC Highway ang interpretation niya, parang yun yung pinaka-least disruptive sa lahat. Yun yung pinaka-least disruptive. So, kumbaga parang pagdating kay Risa, yung best reward sa kanya is to be a Senate President. I'm pretty sure she would that kung kunwari ikaw si Risa, it's still a pretty good deal kasi 'di ba parang True. for someone like her na barely wins the senatorial election, 'di ba? Senate President is overachieving, 'di ba already. So yeah, makes so much sense. And then kumbaga parang ang pinaka lang doon, yung parang pinaka wait and see scenario is what's gonna happen to Amy? Is she really going to throw Inday under the bus when the impeachment trial would come? Ayan. Or she keeps and she be keeps her rewarded. silence. Para she could not parang hindi masyadong halata na she throws Inday. The other scenario though is that we can be Nicaragua, wherein the BBM camp will wait for the election. Lisa will run for Congress. That's the least that she can achieve and be elected. And then she can be the vice president. Because in Nicaragua, it's the husband and wife. And the US doesn't do anything that about it. that is possible if Inday Sara is going to be impeached after 2025. Yes. But that's gonna be a long journey because you don't know the actors in 2025. What if the Congress will flip flop? So that's gonna be like a long route na tahakin nila. But the shortest would be the first scenario. Okay. Ayan. I think we're good dun sa sinabi mo. Very interesting. Ayan. At saka I think yun yung pinaka-less disruptive sa lahat ng mga nag-theorize today. Sabi ni Elka Xiao, with Sara out of the way, I don't think there will be a daylight's worth of difference between Bobo M and Yellows. The deal makers will try to come up with mutually acceptable accommodation. I think so too. Ayun. Hello, Jaime. Thank you, I'll go. Thank you, Buhay. Ay, busy ang highway. Ayan. Thank you. Hello, Jaime. Hello, good evening. Hello, good morning na pala. Ayan, good morning. Ayan, okay. So, go tawag dito, quick na tayo kasi 3:19 na. Pagka 4 p.m. matutulog na tayo. Ayan, go Jaime. Yung sa Godfather na famous quote, the enemy of my enemy is my friend. So, yung yellow ngayon, quiet kasi ginagamit nila si BBM para humina sila Duterte. Okay, dito, Jaime, okay na tayo dyan. Nandito na tayo sa wala na si Inday. Meron na tayong VP vacancy, na impeach na si Inday dito sa scenario na to. Kasi pag na-impeach si Inday, tingin ko i-impeach siya pagkaraan na ng 2025 election kasi walang time. So iintayin nilang maging Senator si Gibo, tapos si Gibo ang iuupo nilang Vice President kasi
yung magiging vice president, ang pipili niya, hindi naman si BBM, ang pipili niya mga Amerikano. Kung ano yung sabihin sa kanya ng Amerikanong maging vice president, yun ang pipiliin niya. Kung sino ang gusto ng mga Amerikano na maging vice president ni Bongbong. Yun, tingin ko ang gusto niya si Gibu eh. So, ngayon, parang ano pa lang yan eh. Pero parang stretch naman yun. Pa lang Kasi tayo. kung mangyayari siya ng after 2025, how sure are we that they're gonna have all the, kasi magiging bagong composition yun ng 19th Congress tayo, di ba? 20th Congress. So ang daming noon, ang dami mong kailangan i-consider na changes in leadership. Like for example, will Martin stay as the Speaker of the House by then? Will Gibo win, di ba? Will Gibo win the election? Mga ganun, parang hindi ba yun? Hindi ba parang masyadong stretch yun? Pero kasi di ba nga yung Comelec, tingin ko, Jaime, ilimit na lang natin na yung post-VP vacancy is before 2025 election. Kung sino yung pipiliin nila na maging vice president, syempre yung hindi magiging threat sa kanila. Pero hindi ka mag-anak. Hindi ka mag-anak sa tingin ko kasi masyadong stretch yun eh. Masyadong stretch kung si Amy Marcos. So number 3. Number 3, someone politically weak na senator na walang camp. Katulad ng ginawa ni Gloria, ang pinili niya si Noli de Castro. Correct, yun. So, so tingin mo sino? Sino? Well, it can be anyone. Pero kaya kasi wala akong mapili kung sino kasi tingin ko hindi pa nila itutuloy yung impeachment ngayon, wala nga Jaime. Yung premise nga natin, post-VP post-VP vacancy na. Yun na yung yun na yung sitwasyon natin. Yung katulad ng sinabi kanina, siguro si Chis Escudero. Tingin ko siya yung pinaka-safe. Kasi ginawa nga siyang butler, di ba? Wala naman siyang okay lang sa kanya. Kung baga parang, tapos narinig ko pa kanina, yung tatay niya dating tao ni FEM. Siguro siya, kasi siya yung pinaka-least threat eh. Okay, so pag siya ang pinili na vice president, how will that help him stay in power? Kasi pag nawala si Inday, wala ka naman magagawa kung hindi pumili ng vice president kasi constitutionally, kailangan pumili ka eh. Kasi kaya nag-i-stay ngayon si BBM in power kasi inaalaw yun ng mga oligarch at saka ng Yellows at saka ng simbahang Katoliko. Dahil nga nagagamit nila si BBM para pahinain si Duterte na threat sa status quo. Wala na nga eh. Dito nga sa situation natin, wala na si Inday. Banggitin ko lang na kahit mawala si Inday sa vice president, threat pa rin siya as long as leading siya kasi may 2028 pa eh. Hindi naman siya mawawala. Totally magiging simpatsya pa nga sa tao sa kanya kasi ginawa siyang underdog. So, ano gagawin nila kay Inday? So, kung kunwari, nakapamili na sila ng vice president, ganyan. So, you think that they are going to still, parang... Hindi nila titigilan si Inday. Ipapakulong nila yan. Gagawan nila ng kaso para hindi kumandidato sa 2028. Okay. Gagawan nila ng paraan para hindi siya makatakbo sa 2028. Anything, ipakulong by ICC or something, gawa ng kaso or anything. As long na hindi siya kumandidato uli sa 2028 at mawala ang buong Duterte clan sa 2028, totally wala, hindi sila makapagkandidato. So if that's the case, kung didikdikin nila si Inday Sara to ensure that she cannot run for 2028. So what do you think will happen to the BBM camp and the Yellow camp? Babalik na yung Yellow kasi sila naman in control ever since eh. Hindi naman threat si BBM sa Yellow eh. Hindi sila kumikibo ngayon, simbahang Katoliko, oligarch, Yellow. Naiisa lang naman sila na sila naman talaga yung status quo at gusto nilang bumalik yung status quo na yun. So automatic yun. Once na wala na ang Duterte. Sasabi mo, pagka nawala na si Inday sa pwesto, magsasama pa si BBM. Wala na si BBM. Paano siya wala na si BBM. Tatanggalin na yun ng Yellows kasi kaya lang naman hindi sila kumikibo ngayon kasi si BBM
Marami. Okay. So, ang Para sinasabi mo, pag nawala si Inday, nagkaroon ng VP vacancy, post VP Oo. vacancy, tatalunin ng yellow si BBM, yung BBM camp. Bago talunin ng yellow si BBM, totally kailangan mawala ang mga Duterte sa Yun nga, kaya dapat 2028 susunod tayo, either Jaime. kasuhan. Oo. Kaya So dapat wala susunod tayo. babalik na ang yellows. Ganun lang kasimple, babalik na ang yellows kasi Wait. sila naman talaga totally in power, hawak nila ang media. Teka lang. Oo. Sunod-sunod kasi tayo dapat. Okay. So, ang Oo. sinasabi mo, kapag kasi Inday Sara or nawala na siya, bakante Wala na. na talaga, Sabi mo, oo. yung BBM camp, ang gagawin nila, didikdikin nila si Inday Sara ng bongga-bongga. Oo. So ngayon, Oo, habang dinidikdik ng BBM camp si Inday Sara ng bonggang-bongga, anong ginagawa ng yellow? Bababayaan lang nila. Kasi nga, ang threat kasi ngayon sa mga yellows, hindi naman si BBM, mga Duterte pa rin eh. Okay, so hayaan nila si Inday Sara hanggang si Inday Sara ay hindi na makakandidato sa 2028. Makakandidato sa 2028. Pag totally out of the picture na sila, either pinakulong, pinatay, or anything, na mawala na sila totally sa picture, tatanggalin na ng yellows at saka simbahang katoliko si BBM, katulad ng ginawa nila dati. Kasi ever since naman, sila naman talaga ang may hold of power, media, businesses, oligarch, yellows, yung elites, yung mga academe, sila naman talaga ang may power. Hindi lang sila kumikibo ngayon kasi nakikinabang sila sa ginagawa ni BBM sa pagpapahina kila Duterte. Kasi ang gusto nilang parehong mangyari, mawala ang mga Duterte sa eksena. So hindi sila gagalaw. Hahayaan lang ng hahayaan. Even after mawala ang mga Duterte, the yellows are not going to do anything. Until until it is fully ensured that the Duterte will not get any position in 2028. Oo, hanggang sa mapulbo sila. Okay, Oo, ayan. yun lang po. Okay, sige. Thank you, Jaime. Ayan. Hello, US Spy Drone. Hi, good morning. Hello, ayan. Ayun, so in post BP scenario, no, yung optimum strategies for the three camps that I've written. First, ang BBM camp. So they will promote loyal successor. Maybe it's Martin Romualdez to take over the vice presidency, and also for them to maintain the control in the House of Representatives, kasi they are wala nang sagabal sa executive. So sila na. And also neutralize rivals, yun na. The next, for Duterte camp, they'll optimize the optimum strategy would be to reassess their alliances and strengthen regional controls of Visayas and Mindanao, and prepare for the future election. Okay. For the yellow pink, ano ba yun? Wait. Ang goal ng yellow pink is to go back to Malacanang, right? Yes. And para maka-go back sila, they will capitalize on the vacancy, which is the VP, and which they will have an opportunity to push the candidate aligned with the yellow pink to provide or to gain political leverage by highlighting instability and opportunism in other camps, and also build momentum sa 2028 election and increase visibility sa mga tao. Ayun. Okay. So, teka. Ano nga yung sa BBM mo? Ano gagawin ng BBM? BBM, promote loyal successors like Martin Romualdez. So siya yung mag-vice president? Yes, siya. Ngayon, si Larissa, what will happen to Risa? Pagka hindi sila na-accommodate, anong mangyari kay Larissa sa yellow pink camp? Maybe they'll offer Risa as the Senate presidency. Okay, Senate presidency. And also, I think wala sa sa notes, but yes, and also for them to yun lang, to promote to have Risa or offer Risa the Senate presidency instead. Okay. So tingin mo magbabanggaan ang yellow pink at saka BBM camp? For this scenario, suppose vice president
vacancy, yes. If ganong scenario na si Risa sa Senate President and then Romualdez sa VP and si BBM, I think yes. It's because marami din silang hindi align hindi bet sa each other. So parang magiging part 2 ng Uniteam BBM Sara na scenario na din. But the BBM camp would want that still. Yes. Na ganun yung structure even if magbabanggaan sila ng bonggang-bongga ng yellow pink. Yes, correct. Okay. Ayan. Okay, ayan. Anything else you want to add, US spy drone? Wala Kasi na po. malinaw Thank naman you. yung scenario mo, no? Oo. Yeah. Ayan. Okay. Thank you. Tito Banig, hello. Hi, good afternoon. Can you hear me? Yes, Tito Banig, go. Sige. Madali lang to. Low-level analysis lang. Total naman bangag yung nasa taas. But anyway, so ang nakikita ko, the best bet, knowing kung gaano kabangag ang mga Marcos, is that they will still try to use the route of martial law. Kasi yung pinakamadali. Once they are already there. So ang feeling mo, magde-declare sila ng martial law? Yeah, kasi nakikita na natin ngayon eh. Inuunti-unti nila eh. They're testing the public eh. How are they going to respond? And they will see. Tapos yung mga, di ba, yung mga people in power, authority, PNP, sunod dyan yung mga yung mga justices, hanggang sa they will have, kung wala na magko-question, mag-declare sila. They will do that. I think that's their best. Their first, yun ang priority. And then the second one, if it's kung plan B nila, is yung, People's Initiative. And then post VP of course ang pinaka logical na gagawin nila is they're going to appoint yung mga neutral. I don't think they will go as far as Risa Hontiveros as the vice president. That's really very risky. Alam nila yun, kahit nga tayo alam nila atin kung na mataas masyado yung risk pagka yeah, I know. Yes, exactly. Alam nila yon. Kahit tayo alam natin na the risk is really high. Kasi kasi ang ginagawa lang naman ng Pink ngayon is they're binding the strong man, and that are the Dutertes. Madali na nilang mapapaalis ang mga Marcos eh. Kahit na nasa kanila ang mga resources, let's say yung mga pera, magaling sila sa propaganda, madali na nilang masisipa ang mga Marcos, and then they will be back in power. So, tsaka si Hontiveros, kung siya maging vice president, ano din kasi, baka hindi rin niya tanggapin kasi it will divide the Pink eh. Kasi marami pa rin mga Pink na talagang anti-Marcos. It will be very hard for them to swallow the fact na isa na sila. Unless talagang, alam mo yun, talagang mga ibang bakod na si talagang kainin na yung sinuka niya at mga ibang bakod na si Hontiveros. Pero for her to stay na, Pink pa rin ako, it's not gonna fly. So, and there will be no public support. So, yun, ngayon, yung Pink ginagamit, parang distraction na rin lang yung mga Pink eh. So, ayun ang nakikita kong scenario. And for the Dutertes, I think they're just parang nasa do not interrupt mode. Sino ang nasa do not interrupt mode? Ang mga Duterte. Parang do not interrupt your enemies while they're making mistake. Parang ganun ang nila. Kasi, let's face it, kung sakali mang momentarily matanggal nila ang mga Duterte, they will be back and with a vengeance. Who? The Dutertes. The Dutertes. Oo, unless talagang, kasi paano nila matatanggal yan? It's either yung talagang walang-wala na, is mapaalis sila sa bansa, or patayin sila. Pero if they're still here and they can still run, they cannot. Or sabihin ng mga Duterte na we're done with politics. Okay. Yun, which I doubt will happen. So, ang sinasabi mo, Tita Banig, ganito, kapag kunwari, VP Sara is already out in the picture, bakante ng Vice President, BBM, to perpetuate themselves to power, they're going to employ all the hard-handed decisions like mag-martial law, probably mag-chacha, ganyan. So talaga anuhin nila yan. Sasagutin nila yan. Yun lang naman choice nila. But you also think that the yellow is going to attack the BBM camp head-on immediately after. Yes. They will attack immediately after. And so
it doesn't matter kung ano man yung, kasi parang ang mangyayari, no, kahit magbigay ng concession si BBM camp kay Yellow camp, at the end of the day, parang magbabangayan pa rin yan eh, no? Yes, I really think so. I really think so. Correct. Yeah, ginawa nga ng BBM camp sa Unity eh, di ba? Yes, exactly. Yun friends nila, di ba? Oo. So, you think ang mga pink magtitiwala kay, I don't think so. Hindi naman mag-friends yan, di ba? 30 years na magkaaway. I don't think so. So, naghihintay lang, so like I said, ang ginagawa lang ng mga yellow right now is binding the strong man kasi madali na nilang ma-eliminate yung weak. Even if they have all the resources in their disposal. At yun. In the meantime, the Dutertes are just on the sideline. Sige, mapatayan kayo. Even if mapatahimik nyo kami right now, we will be back. And yung sinasabi mo nga kanina na yung another equation sa variable sa equation, the public, which is a huge alam mo, pinakamalaking pinaka-importanting factor. Oo. Well, wala sa no, wala, kaya nga sabi ko kanina, ito ang pinag-uusapan lang natin is yung tatlong political animal. Yung fourth political animal, which is the people, na hindi pa niya alam ang gagawin niya, hindi pa kasama dito sa usapan na to. But that's a game changer, no? Depende sa kung ano. Kasi yung people, as the fourth political animal here, can just either accept everything that is going to happen, that is going to be decided upon by the BBM camp, the Duterte camp, and the Yellow Pinks. Accept all. They may reject altogether. And I think they will. Diba? And I think they will. I'm pretty sure they will. So sa tatlong to, yun ang naisip ko na that's what's going to happen. So yun lang po. Maraming salamat. Okay. Thank you, Tita Banig. Ayan. Okay, ang last natin ngayong gabi ay si Cherva lang. Nagpalit pa talaga ng pangalan si Cherva lang. Hello, Cherva. Cherva, nakamute ka. Hello? Wala kang audio, Cherva. Hello? Tulog na ata. O nakatulog na nga yata to si Cherva. Sabi ni Ira Rodel, alang kwenta kayong dalawa. Pero nakikinig ka pa rin. Anong oras na? Nakikinig ka pa rin. 'Di ba? Kakaloka to. Well, anyway, saan ba sa tingin niyo nanggaling ang power ng Yellow Pink? Wala na, inagaw na ni BBM. Okay. Ako tingin ko, hindi raw niya naririnig. No, hindi ako naririnig. Wala kang audio. Ayan, habol si Ayan, habang nagko-connect siya. Ayan, hello? Hello, Cherva lang. Wala kang audio. Joey, binibigyan niyo ng idea mga kawatan. Hindi naman yun alam nyo, yung mga yan, naisip na nila yan. Bago pa natin maisip kung ano mga gagawin nila, sila alam na nila yung mga gagawin nila. Ayun. Cherva lang, wala kang audio, hindi ka naririnig. Hello? Hello? Ayan. Tingnan natin hello, Cherva lang. Buti gising pa kayo, di ako makatulog, makikinig. Ayan, hello. Can you hear me? Yeah, naririnig ka na. Ay, thank you. Okay, ayan. So, go. Sabi ni posible kaya si Tulfo as politically weak kung umasam man siyang president sa future, i-activate ang co-warranto card? Pwede. Kasi parang si Tulfo kasi
ano siya kakaiba siya Dahil si Tulfo, politically, if there's no quo warranto card, strong siya. Kaso merong quo warranto card. So that makes him that makes him controllable. Alam mo 'yun? So yeah, I think oo, pwede siyang maging option. Pwede siyang maging option diyan. So that is an option for the BBM camp na o sige ikaw sanib ka sa amin, sundin mo lahat ng gusto namin. And if we are happy enough, baka pwede ka naming i-push for presidency when the time comes, ganon. Posible, it's an option. A pretty good option pa for the BBM camp. 'Di ba? Ayun. Okay. Sabi ni Caller Me Mary Ann, VP needs to resign once sisimulan na yung impeachment. Ayun. Hello, Charvalang. Ayan. Ang hina ng signal ni Charvalang. Ang hina ng ano niya. Okay, anyway, ayan na. So, ang tawag dito, Charvalang, tingin ko, mag-e-end live na ako, ha? Madam, kapapasok ko lang, napag-usapan na yung kakasuhan daw ni Boying Remulla yung issue. Actually, napag-usapan na namin to kahapon pa. Okay? Napag-usapan na namin to kahapon pa. Kasi nga, yung inconvenience na yung mga paka ng karapatan ng mga tao sa Davao, hindi lang ng KOJC ha. Kasi effectively, ang sinasabi ni Boying Remulla is that kapag merong kaso like this na nai-inconvenience dahil sinaserve yung warrant of arrest ni Kibuloy, magkukuha ng temporary protection order, kailangan pa magpunta ng Quezon City. Meron bang ganun? So sobrang binababoy nila Boying Remulla yung batas. Na kasi hodang maging maging dagdag kaguluhan pa, dagdag pambabalasubas pa sa karapatan ng tao yung ginagawa nila. Wala silang pake, basta ma-perpetuate lang yung nila. May reply si Attorney Torion, Miss Joey. You can share it on... sige, titingnan ko yan, Jerp. Ayun. But anyway, ayan, Cherva, sige nga last test nga sa mic mo. Wala, di ka naririnig Iyutan lang sila Yellow Pinks and Benedictus Camp. Sabi ni Okay. Tingin, I am not going to... May mga magaganda namang inputs lahat. Pero ang tingin ko, ang mga imposible na... Yung mga hindi possible na scenario is yung maghihintay yung either BBM camp or Yellow camp. Kasi both of them are really power hungry. So definitely hindi yan yung parang sige intayin na lang muna natin na madurog ang mga Duterte hangga't wala nang hininga before tayo mag-away, ganon. I don't think so. I think if Inday Sara is going to be removed or impeached or kung wala na siya sa eksena, start na yan ng bangayan ng Yellow Pink at saka ng BBM camp. Kasi in the first place, they don't like each other. These people hated each other for 4 decades already. And just to bring the Dutertes down, nagkaroon sila ng tactical alliance. So I don't think I don't think na parang magkakaroon pa sila ng moment na mag-isip na hindi maghintay tayo hangga't yung mga ganun. Yung as soon as mawala si Inday Sara ma-impeach na siya or whatever. Start na yan ng batuhan ng putik. Mag-ano na yan, magkanya-kanya ng labasan ng yan. Ngayon, kung kunwari, I also think that the BBM administration is going to do everything to stretch their chances of perpetuating their power, and I think we should be ready for some insane decisions. We should be ready from some insane decisions from the BBM administration. Kasi ang tawag dito, nangyayari na ilang beses na silang nagkakaroon ng mga desisyon na sobrang irrational. Ganon. So I think we can expect that there would be some crazy decisions. Ayan. Pagkatapos, that includes having concession with the Yellow Pinks. I think the BBM camp will not enter into a concession that is going to be high risk for them. Like for example, gagawing Vice President si Risa. Too high risk. For me, it's going to be too high risk for the BBM camp. Kasi the Yellow Pinks would be in a position wherein they can go to power. They can go back to power and get Malacanang. Ganun. Kasi
remember, hindi nga gusto nito ang isa't isa. 'Di ba? So, parang tingin ko talagang talagang imposible na magkaroon sila ng concession na hindi na sobrang high risk one party. And in this case, for BBM camp. Kasi, hindi tactical lang yung alliance nito eh. And I don't think na gagawin ng BBM camp, sige, bibigyan namin sa yung vice president just to make you happy. Kasi, the BBM camp will think that it's gonna be very, very risky for them. Because Risa is one step away from being a president. Diba? Ayun. So, Joey, baka diversionary lang kayo, Jesse, para huli si well, sabay-sabay po yan. Hindi yan diversionary. Anong tawag dito? Parang yung, pag sinabi mo kasing diversionary, yung meron silang gustong gawin, tapos ini-smoke screen lang nila. Ganon. Actually, part talaga ng plano nila yan. To get to the Duterte, you have to ruin KOJC. Hindi yan diversionary. Part ng plano yan. Part ng plano yan. Sabi ni Elsie Xiao, their supporters do hate one another, but I don't think the same applies to their respective principals. They belong to the same circles. Para sa mga hindi may yung yellow pink na may hardcore talaga diyan na anti-Marcos talaga. May anti-Marcos talaga diyan eh. Ayun, politically at least. Ganun. Mag-aagawan talaga yan sa power. I don't think may magbibigay dyan. Kasi kung nung ang kahit sabihin natin na let's say na nagkakantutan naman talaga yan behind the back, noong time na, nung 40 years na magkaaway sila, kahit pa sabihin na okay sila at nasa likod sila ng isa't isa, it will not stop them from grabbing power from one another. It's not a factor for them not to fuck with each other. Natatrado rin pa rin nila isa't isa dyan. I'm pretty sure. Ayun. Sabi ni Elsie Xiao, anti-Marcos Sr. pero iba si Junior. Yeah, oo. Well, yeah. Pwede. In a sense na easier kasi to manipulate si Bongbong, ganon. Ganon ba? Pero kasi ang problem, hindi naman si Junior eh. Yung taong nakapaligid kay Junior. 'Di ba? Yung mga tao nakapaligid kay Junior. So for example, si Lisa yellow naman talaga yan eh. 'Di ba? Yellow naman talaga si Lisa eh. Actually si Lisa dapat ilagay natin sa yellow pink camp. 'Di ba? Ayun. So parang si Manang Amy ba kasi kailan lalabas o lalabas pa ba? I'm not expecting. Hindi ko alam. Basta itaas ni BBM yung kamay ni Senator Amy for senatorial post. Lahat na itataas ni Bongbong Marcos na kamay. As senator, hindi ko talaga iboboto. Ayun. Ayun lang. So yun, so parang, I think may mga positive, kasi yung iba naman kasi naglalatag sila ng konteksto eh. Kaya ganun yung magiging sitwasyon. Ayun. So I think parang sa akin lang naman, yung mga parang imposible na maganap. Ayun. For me, imposibleng mag-intayan sila. Imposible na magbigay sila ng space for each other. Hindi, pagkaroon ng opportunity to grab power from one camp to another, they are going to take that opportunity. Ayun. So who will go up to become VP sa BBM camp? Tingin ko yung number 3 dyan ang pipiliin nila. Kagaya ng isang nagsabi, I think Martin and Yeda being in the Congress would be good for them. Kasi they are getting a lot of successes sa sa House of Representatives because of the leadership of Martin Romualdez. So, baka ganun. Ayun. Tapos kuha na lang sila ng ng someone, kasi Senate President, hindi naman yan hindi naman, di ba, parang, kailangan nila yun for agenda nila, ganyan. Pero kasi nalalapit na rin yung 2025 election. So they can just support additional senatorial balls in order to get the majority in the Senate. Di ba?
So parang feeling ko, yung Senate President, madali na lang maaano yan. Kasi lalo na kung marami silang maipapasok na senador sa 2025. So parang feeling ko, hindi na masyadong importante sa kanila kung sino yung magsi-Senate President. Kasi if they have the majority, it's easier to choose. Pagkatapos, yung pipiliin nilang Vice President, yun nga, yung parang someone na Noli de Castro. Ayun lang. Sa union ni na Bobo M at Dilawan, ang malalaglag ay kung sino mang ilalaglag ng may-ari ng puwet na hinihimod nila. Yeah, I think so too. Crucial rin yan. I think it's going to be a battle of the backer. Yung mga backer nila, kanino pupunta? May nag-comment dyan kanina yung follow the money. Kung sino yung kanina yung pera, malamang yun ang mananalo. And I think that's a pretty good observation. Ayun. So yun. Ayun lang. O anyway, sige na, alas 4 na, matulog na tayo at si Sas ay wala ng internet kaya hindi niya na natapos ang live. Maraming salamat sa mga nag-participate sa ating live and thank you for being such a good sport.